Makinig ka, Lisa Marcos, makinig ka, yawa ka talaga, animal ka. Nagyoyosi na kami. Sabi niya, alam mo, pag si Bongit hindi sumunod sa akin, ayoko mag... Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga nanonood po sa atin, magandang araw po sa inyong lahat sa mampanig ng mundo. Itong sasabihin ko, hindi po ito haka-haka, hindi po ito marites, hindi po ito opinion, at hindi po ito teorya. Ito'y totoong nangyayari. Sabi ni Marcos doon sa statement niya, reaction niya doon sa sinabi ni Inday Sara, na, di ba sabi niya may kinausap siyang tao, na kapag pinatay siya, iyariin mo itong tatlo. Yung tatlong hodas. Si Bongbong Marcos, alias drug addict number 1. Bangag. Si Lisa Marcos, the first drug pusher lady of the Philippines. At si idiot Romualdez, Martin Romualdez. Idiot kasi bobo. Maniwala kayo sa akin, kasama ko yan. Congressman siya, congressman din ako, bobo yan. Walang alam yan. Anyway, balik muna tayo dito sa kay Inday Sara, yung sinabi niya. Para sa akin, hindi po yun threat kay Marcos. Kasi sinabi naman niya, kapag may nangyari sa kanya, di po ba? Conditional eh. Yes. Natandaan ko po, nung pinatay po ng mga pulis yung personal aid ko na si Richard Santillan, habang naglalamay po ako sa kanya sa gabi, sa araw, umiikot po ako dito sa Metro Manila. Sa mga radio station, TV station, nagpapa-interview po ako. At tinatanong po ako palagi, hindi ka ba natatakot sa buhay mo? Ito palagi ang sagot ko sa radio, sa TV interview. Hindi po ako hihiga ng kabaong hanggang hindi ko sila bitbit. So ito yung sabi ko ha, hindi ako hihiga ng kabaong hanggat hindi ko sila bitbit. Ibig sabihin, kapag may nangyari sa akin, patay din sila. Ito po mga general po ng PNP, mga kernel ng PNP na kalaban ko noong panahon na yun. So ibig ko sabihin, ang sinabi ni Inday Sara, sinabi ko na yan noong 2018. Na hindi ako hihiga ng kabaong hanggat hindi ko bitbit yung mga PNP generals at kernel na may kinalaman doon sa pagpatay ng personal aid ko. Pero wala silang nagawa. In other words, yung sinabi ni Inday Sara is a matter of survival. Di po ba? O tingnan ninyo. Sinabi ko, hindi ako hihiga ng kabaong hanggat hindi ko bitbit itong mga general na to, itong mga kernel na to. May kinausap din akong tao, tulad kay Inday Sara, may kinausap din akong tao, pag pinatay ako, patay din to. And I survive. Because yun yung ibig sabihin ko. Tatapatan ko yung karahasan ninyo kapag inunahan nyo ako. That's the context na dapat intindihin natin yung sinabi ni Inday Sara. Di po ba? It is a matter of survival. Kapag pinatay nyo, papatarin ko rin kayo. Amanos tayo. Because alam ni Inday Sara na may pantas sa buhay niya. And she should not take it lightly. Kasi drug addict si Mr. Marcos. Drug pusher ang first lady ng Pilipinas na to. At mga manipulador ito, minanipula nila yung eleksyon para makaupo sila sa Malacanang. Believe me, tingnan ninyo, yung paratang ko na nasa affidavit ko, sinagot pa nila mahigit 1 taon na. Hindi nila sinagot dahil totoo yun. Anong sinagot ng mga Marcos na to? Sa akin, sinampahan ako ng 4 na disbarment cases. Pinapatanggalan nila ako ng lisensya bilang abogado. O hindi umobra. Ngayong araw, sinulatan ako ng BIR. Ang Bureau of Internal Revenue na naman ang ginamit laban sa akin. Hindi umobra ang IBP, hindi umobra ang Supreme Court. Eto, BIR na naman ang ginamit laban sa akin. Ngayong araw lang. Kung natandaan nyo, may sinulat ako na sinabi ko, ilalok ako nitong mag-asawang ito. We will crush the Dutertes. Get out of the pack. Hindi ako sumunod at sinabi ko, I'll just be crushed with the Dutertes. Try me if you can. At ito nga yung sagot nila.
Pero mga kababayan, sa halip na matakot, nandito ako sa inyo. Sa inyong harapan para magpakita ng suporta para sa totoong halal ng taong bayan, si Inday Sara Duterte. Ulit-ulitin ko, si Marcos, minanipula nila ng kanyang asawa ang Smartmatic para dagdagan ang kanyang boto. Pag dinagdagan mo ang boto, kumuha ka ng boto sa iba, nandaya ka. So walang karapatan si Marcos umupo sa Malacanang, walang karapatan si Marcos magsalita about mandate dahil wala siyang mandato. O, hinahamon ko nga itong dalawang asawang bangag si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos. Hinahamon ko kayo ulit ngayon. Sagutin nyo yung affidavit ko na minanipula ninyo yung eleksyon ninyo. Mahigit 1 taon na yung affidavit ko nakatiwangwang dyan sa Facebook. Ayaw niyo akong sagutin dahil wala kayong maisasagot. Totoo ang sinasabi ko at pinanindigan ko yan ngayon. Mula pa noon hanggang ngayon. At pinanindigan ko rin na sa pagmanipula ng eleksyon, hindi kasali si Inday Sara. So kung ano man ang boto ni Inday Sara, 32 million, totoo yan. Kay Marcos, peke yan. At mantakin nyo, ang peke pa, ang may lakas loob, mang-api sa totoong halal ng taong bayan, sa totoong pinili ng taong bayan, di ba? Itong ginagawa nila kay Inday Sara, mang-aapi ito. Kung sinabi niyang kayang pumatay ng presidente, kayang pumatay ng ordinaryong tao. Kung ito nga, Vice President of the Philippines, inaapi ninyo, paano na lang ang ordinaryong taong bayan? Kayo, mga kababayan, ito lang, sinalanta tayo ng bagyo, 5 sa loob ng 1 buwan, sunod-sunod. Karamihan sa ating mga kababayan na biktima, nagdusa. Anong ginagawa ng House of Representatives sa pamumuno ni idiotic Martin Romualdez? Politika, maruming politika, patuloy na sinisiraan si Inday Sara. Of course, tinulungan kayo ng ayuda, pero hindi yan. Ang dapat sagutin ninyo, bakit bumaha ng ganyan kalaki, kalawak? O bakit nasira yung, o nasaan yung 5,500 flood control projects ni Marcos? Either totoo yon, pero ninakaw ang pera, or hindi talaga totoo, katang-iisip dahil bunga ng kanyang pagkapangak. O, di ba? Alam niyo mga kababayan, ayoko nang sabihin to, pero nagalit talaga ako kasi sinulatan na naman ako ng BIR. Gusto talaga ako paluhurin itong mga animal na to. Okay, sige, Lisa Marcos, makinig ka ha. Bubulgar kita ngayong yawa ka. Ito, hindi ko dapat to sasabihin, pero dahil kumukulo talaga yung dugo ko papunta rito, makababa pa yung travel ko, traffic minsan, di ba sabi ko sa inyo, 6 kami na technical na nagdi-dinner palagi sa bahay nila sa Nara Street sa Forbes Park. Ang nakaupo sa dulo si Lisa Marcos, si Bongbong Drug Addict Marcos dito sa kabila, 3 doon, 3 dito. So dito sa 3 dulo, ako yon, tabi ko si Lisa Marcos. Kasi palagi niya akong kinakabit, tala na, mag-yosi na tayo. Kami lang kasi yung nag-yosi. Sa 8 tao na yun, 2 lang kaming nag-yosi, kaming 2. Nang pumunta na kami sa garden, makinig ka Lisa Marcos, makinig ka, yawa ka talaga, animal ka. Nag-yosi na kami. Sabi niya, alam mo, pag si Bongit hindi sumunod sa akin, ayoko magpahiyot sa kanya. Siyempre, nasyak ako. Ikot niyan, gawin yung TikTok yan. Ulitin ko. Alam mo, pag si Bongit hindi sumunod sa akin, si Bongit, si Marcos yun, ayoko magpahiyot. Siyempre, nasyak ako. Kung di ba lang pangat tong babaeng to? Sa YouTube, medyo technical sa YouTube. Wala naman kasama doon sa kanilang higaan na. Hindi naman kasama sa kanilang kasalan na. Ba't mo sasabihin sa akin yan? I'm an entirely separate person, entity, tas sasabihin mo sa akin ayaw mo magpahiyot?
hindi sumunod yung asawa mo sa kanya, hindi ka ba ng bangag? Kaya nagtatanong nga si Maharlika one time may ano ka ba, may indication ka ba na bangag talaga itong mag-asawa? Hindi ko na lang sinabi kasi ayoko sana. Ayaw kong tantanan nito mga animal na to di vulgar na kita. Lisa, isa pa lang yan ha. Marami pa. Tandaan mo, 6 na taon kang nagdadagdag na ako lang nakakarinig. So, ayan mga kababayan, para malaman ninyo kung gaano kapangag ang utak nitong babaeng bruhang ito. Rodem, good evening Rodem. Kamusta? Long time no Kung si hindi Rodem. susunod si Bungit sa akin, ayoko magpait. Kaya nga pa ulit-ulit ko sinasabi sa inyo mga kababayan, si Bongbong Rodem, Marcos. shout out Rodem. Si Bongbong Marcos, alipin talaga yan ni Lisa Marcos. Lahat ng dikta ni Lisa Marcos, susundin ni Bongbong Marcos. Kung hindi siya makaiyot. Hindi naman ako nag-addict para patulan siya. Anyway, mga kababayan, we are Medyo faced with a technical sa critical YouTube issue kabayan, today. medyo technical. Lahat tayo araw-araw ginagawa natin yung kailangan natin gawin para mabuhay. Pumili tayo ng mga leader natin na sana with a hope na kapag nakaupo sila, they will give us a better future, a better lives, di ba? Yun naman ang hangarin natin lahat Pero noon, kapag itong taong ito, si Marcos, akala natin totoong nanalo, 31.8 million. Yung pala, minanipula lang pala nila. Siyempre, ang bangag mismo din ang nagsabi na dadayain niya yung eleksyon. Diba? Si Lisa Marcos din, I have a meeting with the owners of Smart Market. I need 2 technical guys, but not you because they hate you so much. Kaya paulit-ulit kong sinasabi to dahil itong laban na to between the Marcoses plus the idiot Romualdez and Inday Sara, walang ibang patutunguhan ito kundi manatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. Ito yung target nila. Si Inday Sara, alam nila yon. Ito pa, insecure si Marcos kay Inday Sara. Napaka-insecure ni Marcos kay Inday Sara dahil alam niya ito yung totoong mahal ng taong bayan. Ito yung totoong pinili ng taong bayan. Samantalang siya, kailangan pa niyang mandaya para lang tumapat yung boto niya. O, di ba? Kailangan niya manggagamit. O, iba pa yan. Totoo yan. Manggagamit talaga. Manggagamit na walang utang na loob. Yan, walang utang na loob. Ikaw pa, ang may utang na loob na nakatulong sa kanila, leche. Hindi siya nanalo dahil Ang sarap suntukin ng animal na to. Kung alam ko lang, sinuntok ko na. Kapal ng mukha. O, kapal ng mukha. Totoo yan. Sabi. Tama. Ikaw na nga ang nakatulong sa kanila. Ikaw pa may utang na loob na nakatulong ka sa kanila. Mabaliktad din po nga. Parang baliktad talaga yata yung pag-iisip nitong mga bangag na to. Bangag talaga. Diba? Huwag po tayong matakot lumaban sa kanila. Pinapakita ko po yan sa inyo. Kahit na 4 yung disbarment case ko, eto na naman, may BIR na naman ako. Eto, nandito pa rin ako sa harapan ninyo. Pinapakita ko pa rin yung suporta ko para kay Inday Sara, para sa ating lahat na Pilipino. Ito ay laban natin. Huwag nating hayaan si Inday Sara na lumaban ng sarili lang niya. Hindi niya kaya yon. Tandaan niyo, ang kalaban niya, kapulisan, militar, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno, Kongreso, Senado. Ang tanging kakampi ni Inday Sara, tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero tandaan ninyo mga kababayan, nasa kamay ninyo at kamay ko ang totoong kapangyarihan sa bansang ito. Tandaan niyo yan. At the end of the day, tayo pa rin ordinaryong mamamayang Pilipino ang mananaig at mananalo sa tulong at awa ng Diyos. Pero hindi natin pwedeng hayaan si Inday Sara na lumaban sa kanyang sarili lamang o siya lang all by herself. Itong ginagawa natin is one step in the right direction. Sa ating mga kababayan online, ipakita po ninyo yung pagsuporta mo para sa ating mga kababayan, para kay Inday Sara.
laban sa mga bangag na to. Walang mandato si Marcos. I do not respect this drug addict as president. I do not even call him president. He is an impostor. At hindi nga lang yan eh. Sinabi ko na nga rin, minanipula din nila yung Korte Suprema para makaupo talaga sa pwesto. Good evening, Rodi M. Ano talaga sila? Uhaw sila sa kapangyarihan. Kapag ganito, yung karakter ng tao, huwag yung paniwalaan. Huwag yung paniwalaan ang taong uhaw na uhaw sa kapangyarihan at gagawin ng lahat ng kabulastugan, makamtan lang, makapture lang ang political power. Hindi ganyan si Inday Sara, di po ba? Yes! Di ba sinabi na gusto natin tumakbo siyang presidente? Bumaba siya, nag-vice president siya. Yun yung patunay niya na hindi siya uhaw sa kapangyarihan. Samantalang yung isa, si Marcos, minamanipula ang Korte Suprema para lang makaupo bilang vice president, hindi nga lang siya nagwagi. At ulit, sasabihin ko sa inyo, hindi ito marites dahil ako ang inutusan ni Marcos, ni Lisa Marcos para gawin yun. So, personal knowledge ko yung mga sinasabi ko. Kaya nga walang magawa itong dalawang bangag eh. O, tatakot-takutin lang ako. Akala nga siguro nila matatakot ako sa kanila. Hindi ako matatakot dahil wala na akong takot, matagal na. Naubos na yung takot ko. O, inambos na ako, pinaputukan na ako, pinatay yung personal ko. Wala na akong takot. O, so that's why I'm here. At ibubulkar ko pa yung iba pa mga pinagsasabihin ni bruha, ikaw bruha, Lisa Marcos, tandaan mo yan. Sige, next time, magpadala ka ulit ng sulat, magbubuking ulit ako ng bago. O, di ba? O, tit for tat, Lisa Marcos. Basta ayaw sumunod, itin ko yan. Okay? Sa mga kababayan, patuloy po nating suportahan ang ating minamahal na Vice President, totoong halal ng taong bayan, laban sa mga impostor na to, sa mga uhaw sa kapangyarihan. Wala po tayong mapapala kung ang mga Marcos ang magpatuloy na mamumuno sa ating bansa. Wala po tayong mapapala. Believe me. Kailangan natin baguhin ang ating gobyerno, patalsikin natin tong impostor na to. Patalsikin natin tong impostor na to. Hindi ako matatakot sasabihin talaga sa inyo. Alam nyo, hindi talaga ako matatakot sasabihin sa inyo na itong impostor na to, patalsikin natin sa kapangyarihan. Wala sa kapangyarihan. Dahil wala siyang karapatan, minanipula niya yung kanyang pagka-presidente. At ulit mga kababayan, ulitin ko, yung sinabi po ni Inday Sara, yung sabi nila ay banta, na sabi ni Marcos, papalagan niya. Hindi po ganun kasama ang ibig sabihin ni Inday Sara. It is a matter of survival. A matter of survival that I know, pag ginamit mo yan, you will survive. Because ginamit ko na yung script na yan dati pa. Oh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung sasabihin ko sa inyo ngayon, personal na karanasan ko. Hindi marites, hindi haka-haka, hindi opinion, hindi teorya. Totoong nangyayari sa buhay. So, we take it as that. Huwag po tayong maniwala na nagbanta nga talaga si Inday Sara. It's a matter of survival. So, muli, sa mga susunod na araw, babalik na lang po ako rito. Actually, nauna na po ako sa inyong lahat. 4:30 ng hapon nung Saturday, nandito na ako. Pumasok na ako dyan sa veterans. O, hinahanap ko yung mga kasama ko. Kayo, wala pa kayo. Gabi pa yata kayo nagsimula, di ba? Parang gabi pa kayo nagsimula. 4:30, nandun ako sa loob sa may emergency. Tapos 5 o'clock, umalis na ako kasi wala naman ako. Hindi naman ako pwedeng magsalita. Dumagdakdak ako lang ng sarili. Wala kayo eh. So, si Bishop dumating alas 5, noong Saturday pa lang. Tapos kahapon kasi kanina may hearing po ako sa korte. So, kailangan ko mag-prepare maraming kagabi. Salamat, Rodi M. So, ngayon, tapos yung hearing, mandito po ako sa inyo. Thank you sa suporta, Rodi M. Muli, maraming salamat po. Ipakalat po ninyo sa TikTok yung ayaw niya magpait. Para makita for all the world to see na bangag talaga ang bruhang ito. Bangag! Maraming salamat. Palakpakan po natin, Attorney Glenn Chong!